Hi, breaking news! Naku po, masamang balita to. Muling kinalampag po ng mga grupong ito kasama na ang Akbayan Party List na sa mga diskaya. No? Hindi po nagpatinag ang mga tao sa kanilang ipinaglalaban. Mula nang sabihin kahapon po ni attorney na kakasuhan niya at i-review di umano ang CCTV dun sa St. Gerald Construction sa harap ng bahay, papakasuhan lahat ng mga kumalampag sa kanila, bumato ng potik, bumato ng mga bato, ano naman mga gulay. Eto, hindi po nagpatinag. Muli pong bumalik. Hindi natin alam kung mag-join po sila. Dumami, mas dumami. Pero, mas formal. Hindi sila nang babato ngayon. Pero hindi natin alam sa mga susunod na pangyayari. Ngayon lang po tong umaga, no, September 5, no, muling kinalampag po ng mga kilos protesta ang isinasagawa sa iba't ibang youth groups sa tapat ng St. Gerald Construction, pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Ito po, panoorin po natin. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kamunti. Hindi, akala siguro natakot yung mga tao gapo di demanda. Wala silang pakialam kahit mademanda sila. No, basta ang kanila pinaglalaban, yung obvious na halata naman eh. Hindi naman natin sila pinagbibintangan, no? Pero hindi satisfy po ang taong bayan. Lalo na kung ikaw ay hindi makausap ng maayos. 'Di ba? Sa hearing, iimbitahan ka, hindi pumunta asawa niya. Siya lang. Yung siya pumunta, iba-iba ang sagot. 'Di ba? Sabi 28 ang luxury. Ngayon ilan na naman nakuha. 'Di ba? Hindi po consistent, no? O ito, panoorin po natin. Kaya ganito galit ng taong bayan sa kanila eh. Sukuin panagutin! Sukuin panagutin! Madiring kurakot! Edukasyon tumulan! Madiring kurakot! Sukuin panagutin! Sukuin panagutin! Madiring kurakot! Nako po, napakatindi mo ng mga tao na ito. Oh. Panagutin! Madiring kurakot! Kaban ng bayan! Bantayan! Bantayan! Mas marami po ngayon sumugod sa kanila pero hindi natin alam baka yung mga sumugod kahapon iba sa kanila ngayon. Ang mahirap nito, matunugan po ng mga taong ibang mga grupo, pati yung kagahapon mag-join po sila. Magsama-sama po sila. No, yun ang po ang pinakamahirap na magaganap sa atin ngayon. Ito pa po. Edukasyon tumulan! Kurakot! Sukuin panagutin! Sukuin panagutin! Madiring kurakot! Ayan po. Oh, ito, basahin po natin mga komento. Galit na galit din po mga tao. Dapat sa Congress ka mag-rally dahil andun ang pasimuno ng korupsyon. Hindi ito, patikim na naman to kasi ito yung mga kontraktor na dapat sana magturo. Hindi natin pwedeng parusahan ng mga congressman na sino man magturo tayo na wala tayong ebidensya o magtuturo man lang. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng itong pagkakalampag na to, may isang layunin. Ang pinaka-isa sa mga layunin nito, yung aminin nila kung sino yung kukurakot. Turo nila kung sino yung pinaka-pinuno. Alam naman, ikaw, contractor ka, kukuha ka ng permit. Hindi pwedeng hindi, tama? May pipirma doon. Ikaw mag-audit. Sa site, titingin ka. During, after, before, titingin ka sa ginagawa. Hindi mo nagampanan yon? Ha? Wala kang kakilala sa lahat? Ikaw lang trumabaho niyan? Papayag ba naman ng isang distrito, isang lugar, na tatrabahuhin mo mag-isa yan, na walang kinalaman yung sino man doon? Hindi naman sila pagbibintangan eh. Tatanungin lang din sila. Kuha nyo? Di ba? Oh, basahin pa natin. Sana binanatan din si Chis Villanueva at Marcoleta. Taga-takip sila. Oy, hindi taga-takip si Marcoleta. Ano pa sabi mo taga-takip? Ha? Ang sama ng bibig. Oh, punot dulo ng lahat ng sukat akalain ngayon ay makabubuko. Sir, hindi yung porket naisip mo sasabihin mo. Sir, anong pinatakpan? Huwag mong pagdama si Marcoleta. Bakit? Porket di mo binoto? Porket galit ka? Porket pinasara yung isang istasyon? Di ba? Ang hirap sa mga kasi to, porket yung idol nila, yung istasyon, pinasara. Hindi siya. Galit sila kay Marcoleta.
Lahat ng gagawing kabutihan ni Senator Marcoleta, wala lang sa kanila yon. Wala lang sa kanilang pangalan. Ang tawag doon, masyado kayong palalo. Wala kayong ibang nakikitang kabutihan kundi sarili nyo o yung gusto nyo lang makita. Di ba? Pero yung kabutihan na nagagawa ng isang tao, masama man o mabuti, wala na sa inyo yun. Di ba? Oh. Kulang sa talino, kulang sa sustansya. Kahit nabuhay ng matagal sa mundo, kulang pa rin. Oh. Ito. Oh, panoorin pa natin to. Nakakapanindig balahibo. Oh. Oh. Pa kayo! Galit na galit mga kabataan! 1 bilyon mga kasama! 1 bilyon mga kapwa ko kabataan! 1 bilyon ang araw-araw kung bibilangin natin sa isang taon ang itinakaw nila sa atin! Ang kakapal talaga ng mukha ng mga diskaya, ng mga public officials, ng mga kontraktor at mga politikong nagnanakaw sa kapal ng bayan! Oh, ngayon, eto, sa atin, pabor muna ako sa ginagawa ng mga to. Etong grupong ito, maraming galit dito eh. Pero sa ngayon, maraming ngayon natutuwa sa kanila. Pati kay Akbayan Party List, Percy Sandenya. Sandenya ba yon? Oh, maraming natutuwa sa iyo ngayon. 'Di ba? Kaso ang konti eh, 'di ba? Lagi na lang kasi kayo konti eh, no? Hindi kasi eto mga to, hindi na kailangan bantayan ng mga pulis. Binabantayan to kagabi yung wala pa mga ralista. Ngayon, may bakod naman at hindi naman magugulo, hindi naman ang babato ng putik, kaya walang pulis na haharang sa kanila. Siguro yung mga pulis sa paligid lang. Kasi karapatan po ng taong bayan nagpahayag ng salita, lalong gantong rally. Alam ko na sa Constitution to. 'Di ba? Huwag ka lang mananakit, huwag ka lang magsisira ng property, vandalism, tulad ng ginawa agahapon. Pero hindi natin alam mamaya bakal humaba pa to o lumala pa to, hindi natin kasalanan ng mga yan kasi nga gusto nilang palabasin si Diskaya magpaliwanag. Wala naman sinabi niya na ano eh. Gusto nila ipaliwanag mo kasi ang isang tao po na hindi nagpapaliwanag, guilty po ang turing po. Kahit saan naman po eh. Tanungin mo, ayaw magpatanong. To invoke my rights. Di ba? So ano ibig mo sabihin? To invoke my rights. Di ba? O parang guilty ka. Oh. Oh, di ba? Stoy! Maingay aso ko. Shh! Pasok muna, ano? Men. Oh. Kaya yung sinasabi po nila na eto, pakita natin po yung mga pulis. Hindi po naman pinoprotektahan ng mga pulis. Yung rights lang po kasi humingi po yung rights. Ayan po, makikita nyo po. Mga tauhan ng Bureau Custom of BOC at Philippine Coast Guard, PCG, 24/7 ang nakabantay sa compound ng Diskaya sa Pasig City. Di ba? Dito po binabatikos ngayon ang mga kapulisan natin at mga PCG, mga Philippine Coast Guard. Kasi nga po, 24/7 po nakabantay po dito. Hindi mo naman po masisisi sila kasi karapatan po ng Diskaya habang hindi po sila guilty o kahit guilty sila, pagpalagay natin, karapatan po nila humingi ng tulong sa ating kapulisan at mga Philippine Coast Guard na proteksyonan sila. Rights po ng tao yan. Criminal man o hindi. Pero, ang masakit kasi nito, mga kababayan, hindi patas yung pagtrato ng karamihan. Bakit? Kasi may mga nababalitaan at nakikitaan sa iba na nagnakaw ng ganito, nagnakaw ng maliit, pero ni isang proteksyon walang makuha sa gobyerno. Yun ang kanilang inaing. Pero etong mga to, mayayaman, nakakakuha. Kaya iyon ang iisang tono nila ngayon. Ito, magnanakaw na ang binabantayan ngayon tapos kinukulong ang mahirap. Hindi ko masisisi ang taong bayan eh. Kasi bugso nilang damdamin to eh. Ito ba kakasuhan nyo, ikukulong nyo? Di ba? Malayang pananalita to. Ito pa. Bakit kailangan ng security? Diyos ko, iba na talaga ang magagawa ng pera. Di ba? May free meal ang bantay dyan. Bantay dagat, naging bantay lupa. Hindi, siguro baka sila lang available dyan. Matakot sila kasi baka gayahin nila sa Indonesia. Kaya pinupunta na dyan si Jay. Mga protector nila, halatang kasabwat sila.
sa pagnanakaw ng Diskaya na yan. Takot lang sila maransak ang bahay. Hindi, totoo naman eh. Kahit sino naman takot na mawasak ang bahay. Lalo na yung sa Indonesia, pinakita, di ba? Na talagang winasak, binato ng Molotov. Di ba? Wag naman dito, sabi niya na isa nag-comment eh, sana daw may baliw na magbato ng granada. Hindi ako may sabi nun na, di ba? Pero wag yun, masama yun, di ba? Pero sa ibang bansa, kita nyo, sa bintana, binato yung Molotov. Ang nasunog yung bahay eh. Oh, may bumato ng mga Molotov. Di ba? Oh, hindi natin alam. Hindi naman natin alam ang bukas eh. Hindi natin alam mga damdamin ng mga to eh. At pinaglalaban talaga nitong mga to, hindi naman to binayaran sila eh. Na, oh, sige, babayaran ko kayo para mag-rally kayo. Ikaw ba naman papayag ka? Babayaran ka pa para ipaglaban yung flood control? Obvious naman eh. Lahat naman tayo nagkakaisa ng sa flood control kung sino sangkot eh. Ayaw lang umamin ngayon ng mga hinayupak, di ba? Ayaw umamin. Walang umaamin. Di ba? O, ito. Dapat ang mga magnanakaw sa gobyerno ang bantayan. Yung iba nakatakas na. Pilipinas lang ang magnanakaw na may proteksyon. Kung wala ang mga taong bayan, namatay na sila sa gutom. Mga lintas na Pilipino, halang ang kaluluwa, mga abusado. Ayan, hindi mo masisisi yan mga yan. Di ba? Mas gumigil po ang taong bayan. Di ba? Lalo pong nagalit sila. Doon sa sinabi po siguro ng abogado na ididimanda ay pananagutin yung mga nagbandalism, yung mga sumira ng property, mga ganon, mas hindi po nagpatinag ngayon. Mas dumoble po o triple ang dami ng tao. Hindi natin alam. Kasi, sabi dito, 24/7 ang bantay ng mga Coast Guard eh. So, baka araw-arawin sila nito. So, yun ang sinasabi ko sa inyo kagahapon pa. Araw-araw din dito yung mga otoridad. Hanggang sa matapos o hanggang sa nililitis tong mga to. Diba? O. Basahin pa natin tong mga to. Ito kasi yung kinaano nila eh. Ito yung kinagalit din nila. Ayan oh. Kayo na humusga rito ha. Ayan. Matindi po galit ng taong bayan sa anong to, salitang ito. Oh. Takot sila. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng Pamilya Diskaya, nagdulot ng trauma at matinding takot sa mag-asawa, kanilang mga anak maging sa mga kaanak ng mga huling kaganapan. Takot na ang spouse Diskaya na anak ng sobrang trauma. Yung mga kamag-anak nila sobrang takot na sila sa nangyayari ngayon. Nagtataka ako bakit parating Diskaya. Sabi niya, parating Diskaya, sumusunod tayo sa batas. Bakit kami ginaganito? Ano ang nagagawa ng Diskaya? Sir, yung salita niyo patanong. Kaya sasagutin po namin. Sa akin po, sasagutin ko po, bakit lagi Diskaya? Una-una siyang po ang kumpanya niya. So, kung mas maraming kumpanya, sabi ng balita eh, hindi naman ako sabi. Pinamumunuan niya tayo siyang na kampanya eh. Ibig sabihin, mas marami pong ginawang flood control, tama? Ngayon, kung maraming ginawa, bakit nagbabaha? Yun po ang dahilan kung bakit lagi kayo. Di ba? Hindi kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa ba itanong yan, sir? Di ba? Tapos, bakit kami ginaganito? Sir, tanongin, ba't kayo ginaganito, sir? Sir, alam nyo ba, huwag kayo magtatanong ng ba't kayo ginaganito. Bakit? Kung yung asawa po sana ni Sarah umaten ng first hearing, second hearing, hindi sana ganito kainit. Di bakit? Biruin mo, hindi dumating. May dumating na nga niya si Sarah eh. Yung asawang kailangan din eh. Di ba? Yung pag-interview kay Babaw, nakaraan, dalawa sila. Yung i-interview na sila ni Senator Dante Marcoleta, isa na lang. Tama ba yun? Lalo na nasasangkot. Hindi naman kayo pinagbibintangan eh. Ngayon tanong ko sa iyo, bakit ka ginaganito? Bakit sila ginaganito? Kayo po sumagot ulit. Ibabalik ko yung tanong sa inyo. Bakit kami ginaganito? Bakit sila ginaganito? Hindi sila ginaganito para ipitin sila. Ginaganito sila para makakuha ng taong bayan ng impormasyon ng galing sa kanila. Di ba? Kasi ando na si Senator Dante Marcoleta, isinsumpi na nga eh. Saka nakakita pinatawag ng formal. Flood control,
Formal yung ginawa. Maayos, sabi nila. Sabi ni Diskaya, may ghost project kayo, wala daw. Oh, may kurakot kayo, wala. Okay, malinis, correct. Pero ba't nung pinatawag, hindi dumating? Kasi may mga nakareserbang tanong dun sa asawa na hindi pwedeng itanong dun sa babae. Diba? Ganun yun. Ano yung asawa niya? Porque iisa ang tatanong. Eh, hindi po pwede ho. Diba? Oh. O ngayon, sir, karapatan nyo rin po yan siyempre bilang isang abogado na depensa ng kliyente. Pero siyempre, tama sinabi niya, sumunod tayo sa batas. Sumusunod naman sa batas eh. Yung mga otoridad. Pero yung mga yan, hindi namin masisisi yan. Hindi natin masisisi yan. Bukod yan, yung mga yan, doon talaga sa sumusunod ng batas. Kasi sila Senator Rodante Marcoleta, yung Kamara pati Senate, sumusunod naman sa batas sir eh. Sumusunod naman sila eh. Pero yung mga kumakalampag na yan, ay hindi natin mapipigilan yan. Kalayaan nila yan magsalita sa inyo. Pero syempre, mali yung kagahapon, yung ginawa, yung binato ng putik. Pero masisisi mo ba yung mga yun? Galit sila eh. Diba? Sabi ko nga, kung ako, kontraktor mayaman ako, bilyonaryo ako. Sinabi sa bilyonaryo news eh. Bilyon daw kinikita nila eh. O di bilyonaryo. O kung ako bilyonaryo, kontraktor pag may sumugod sa bahay ko at alam yung mga ginawa ko, pinagbibintangang palpak at ghost project, pababayaan ko sila. Bakit? Hindi natin masisisi yung mga yan eh. Di ba? Masisisi ba natin yung mga yan? Ayaan mo sila. Hindi ko na sila didemanda. Bakit? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi naman ako guilty. Malinis ang ginawa ko at nagbibintang sila sa akin, pabayaan ko na lang sila. Kasi kung mas lalo ko silang ididemanda, mas lalo kung parang feeling ng iba, ay guilty to mga to. Di ba? Kung ako yung kontraktor kung ako hindi ko naman sinabing gawin nyo yun. O, basahin natin ang mga komento. Galit na galit po ang tao dito. Ito. Masakit po ba? Mahaba-haba. Lalakihan ko. Tutuktukan ko yung tao dyan. Tutuktukan kita dyan. Maingay ka. Ang ingay nung sino nga asar sa aso? Masakit po ba? Mas masakit sa salaming mga mahihirap, sa aming mga mahihirap, ang ginagawa nyo mga sakim sa pera. Samantalang kaming mga mahihirap ni 1-2 beses kumain asin pa ulam. Tapos kayo magpaasasa sa kaba ng bayan at buwis naming mga mahihirap. Kayo po sa gobyerno walang awa sa mga mahihirap. Pag kami humingi ng increase, ano ginagawa nyo? Sabihin nyo, hindi kayang ibigay. Ang uminto, baka magsasara ang company, mga buisit. Ang gulo mo, sir. Kausamayan na, sir. Iba na yan. Iba na babasahin ko, ang gulo mo magsalita. Sa ganyang sitwasyon, damay-damay na. Naiipit na ang mga diskaya. Dapat sabihin na nila kung sino ang pinakamataas na opisyal ang pondo na may kickback sa pinakakorap na flood control project. Ganito lang kasi yan, sir. Yung mga diskaya, may karapatang manahimik. At may karapatan din silang magdemanda sa mga nanggugulo sa bahay nila. May karapatan din naman silang magsalita kung ano gugustuhin nila. Pero, ang pakiusap kasi ng taong bayan, dalawa ngayon. Pumunta yung asawa niya doon sa hearing na gagawin, dapat siya, una pa napunta na eh. Pangalawa, pumunta na eh. Meron po mga 3 pa, tapos kami pa ang mali, taong bayan pa. Di ba? O sige, ano yung pangalawa? Hinihingian ng impormasyon. Paano mahingian ng impormasyon? Hindi niya pumunta yung isa. Diba? Yun naman gusto ng taong bayan eh. Diba? Makapagpaliwanag. O sige, pagpalagay natin wala silang kinikback. Paano yung mga ginawa, sir? Bakit nagbaha? Ipaliwanag natin. Sino dito pumirma? Yung congressman, sino ba? Sino district engineer neto? Yung isa, Wawa Builders. Sabi, ang kapal ng mukha nito. Hindi anak ng tao to, sabi. Hindi tao gumawa nito. Sabi, kulang-kulang na sabihin, demonyo gumawa nito. Di ba? Yung bonjing na yun. Di ba?
Oh. Hindi, totoo. Habang buhay yatang tinanggal ng lisensya eh. Eh, bantayan niya, baka kasi gumamit ng ibang tao yan eh. Oo. Bantayan, pag malaki ginagawa, malaki proyekto, bantayan, baka kasi iba nakapront eh. Baka mag-anak o pinsan nakapront eh. Hindi ganun din yan. Kung nakapagnakaw ng umpisa ng malaki, tandaan nyo, yung niyang manginginom eh, ang hirap pagbaguhin ng buhay eh. Yung naninigarilyo nga, ang hirap pagbaguhin eh. Yung pa kayang kinurakot bilyon, sa tingin mo magbabago yon? Ah, hindi. Hindi niya masoli yung pera eh. Soli niya muna yung pera bago magbago. Di ba? Oh. O ito, maraming salamat po, opinion ko, sa loobin po, teorya lang po, maraming salamat po sa inyo. Eh, muling kinalampag po. Sa mga pulis naman, hindi po naman pinoprotektahan ng pulis ang bahay. Karapatan, tungkulin po ng pulis at tungkulin din, karapatan din ng mga diskaya na humingi ng proteksyon sa mga pulis. At syempre, bilang tungkulin nila, ginagampanan nila. Ganun po talaga sa atin, kahit saan po. Diba? Pero pag ito uhulihin na, halimbawa, napatunayan, gagampanan din ng mga pulis bilang sila na uhulihin nila yan. Kung may warrant na, kung naglabas na ng mga ano, etc. Darating din tayo dyan sa oras na yan. No? Oh. Talagang hindi nagpaawat eh. Di ba? No. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.